Dear Kuya Bono, alam niyo po ba yung mga basurang nakalutang sa tubig kapag tumataas ang level ng ilog? Yung walang sasagip kasi wala namang kwenta hanggang maiwan na lang sa mga gilid-gilid kapag humupa na ang baha. Aabuti na naman ang baha kapag may mataas na tubig o ilog sa Ilocano ay gabat. Ganun ako, walang umaangkin. Pakalat-kalat lang, minsan inaalaw o sinasagip tapos pinagtitripan lang. Ilulublob lang sa malalim na bahagi ng tubig at kusa itong aahon. Kapag nakaahon, may lulublob o sasakay na pabigat lang. Ganun po ako. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Shaman. Sana ay huwag niyo po akong husgahan dahil marami akong tanong sa sarili ko na hindi ko pa alam ang sagot. Marami na akong naging crush na lalaki at maging sa babae. Di ko alam kung ano ako noon kasi boyish type ako. Graduate ako ng high school nung magka-boyfriend ako. Siya si Tyron. Kasing edad ko rin at nakilala ko sa baryo kung saan lumaki ang tatay ko. Nag-aaral ako sa Tugigarao ng kolehiyo at weekend ay nagkikita kami. Hanggang halikan lang kami noon pero ramdam kong init na init siya pero nire-respeto niya ako maging ang pamilya ko. Tandaan niyo ang kanyang pangalan, Tyron. Si Tyron ay may paninindigan. Nakilala kong babaero pero sa kanya ko naranasan ang tunay na pagmamahal pero nung kami pa lang ay hindi ko pinahalagahan. Tsaka ko na lang siya na-appreciate nung wala na siya sa akin kasi ang akala ko ay may mas higit pa sa kanya. Oo, kahugot hindi ako nakontento kay Tyron. Napakabait niya bilang anak, kapatid at tita ng pamangkin niya at ganoon din sa akin. Napaka-responsable niya. Siya ang tumayong tatay ng nakababatang kapatid niya dahil ang tatay nila ay may ibang pamilya. Lumipas ang taon na ganun pa rin ang setup namin ni Tyron. Isang araw nagpiknik kami sa bundok sa bayan ng Alcala. Kasama ang pinsan niya at girlfriend nito. 4 lang kami. Uminom at natulog kami doon. Magkatabi kami ni Tyron kaya nangyari ang pangyayaring matagal na namin gustong maranasan. Naisuko ko ang aking pagkababae sa kanya. Hindi naman nagbago ang pagmamahal sa akin ni Tyron. Tuloy pa rin ang pagmamahalan namin hanggang sa nasobrahan. Isang weekend, di na ako umuwi ng bahay. Nagsama na kami sa bahay nila. Nalaman ito ng mga magulang ko. Pinauuwi kaming dalawa sa bahay upang makapag-usap-usap daw kami. Sabi naman ng mama niya, harapin niyo yan. Kaya sabay kaming umalis sa bahay nila pero nagtungo kami sa Tugigarao City. Sa boarding house ko ngunit hindi pa rin matahimik ang cellphone ko. Tawag ng tawag ang parents ko kaya't ang ginawa ko ay inuwi ko lahat ng gamit ko at buong tapang kong hinarap ang mga magulang kong mag-isa. Kuya Bono, mag-isa po ako umuwi dahil pag sinama ko si Tyron, malamang magiging paksa ako ng mga marites at alam kong gusto nilang maghiwalay kami. Hindi rin ako nagtagal sa amin. Agad akong pinapunta sa tiyuhin ko sa Bicol. Naging katulong ako sa kanila na walang sahod kundi allowance lang. Tuloy pa rin ang communication namin ni Tyron hanggang sa pinadala na naman ako sa pinsan kong nurse sa Bulacan dahil walang mag-aalaga sa baby niya. Nawalan ako ng gana noon kahit sinasahuran ako ng pinsan ko pero gusto ko nang umuwi. Nawalan ako ng gana kay Tyron kasi napakaraming hadlang sa pag-iibigan namin.
Year 2013, nakauwi na ako sa mga magulang ko pero wala na silang tiwala sa akin. Pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Hindi na kami nagkikita ni Tyron, text-text na lang kami noon. Then nakilala ko naman si Romnick na mas bata ng 1 taon sa akin. Bago ko sinagot si Romnick, sinabi ko sa kanya ang totoo na hindi na ako malinis at natanggap naman niya ako. Naniwala po ako sa kanya. Inuwi niya ako sa bahay nila sa bayan ng Abulug. Ang pagsama ko kay Romnick ay hindi alam ng pamilya ko. Hindi rin alam ni Tyron. Nung time na yon, siguro masyadong mura pa ang isip ko. Napakagaga ko dahil iniwan ko at pinalitan ko si Tyron ng ganon-ganon na lang. Hawak ni Romnick ang cellphone ko nang mag-text si Tyron ng ganito. Simba tayo bukas kung okay lang sa'yo. Pero galit si Romnick. Hinayaan ko lang siya pero nung ibalik na ni Romnick ang cellphone ko ay maraming text messages ang ate ko. Pinapauwi niya ako kasama si Romnick. Ang sumunod pang text ni ate ay sabihin ko daw ang exact address ni Romnick at pupuntahan daw ako. Gulat ako sa mga nabasa ko. Tinanong ko si Romnick kung anong ginawa niya. Sinumbong pala niya ako sa kapatid ko na nandun ako sa kanila na sumama na ako sa kanya. Wala na akong nagawa kahugod. Noong sumunod na buwan, March, umuwi ako sa bahay kasama si Romnick at mga magulang niya. In short, namanhikan na sila. Then, nagsama na kami sa kanila. Ang usapan, magpapakasal kami buwan ng August pero hindi natuloy. Buwan ng October, lumuwas ako ng Maynila. Naging kasambahay. Naghiwalay kami ni Romnick dahil puro away kami at napagbubuhatan na rin niya ako ng kamay. 1 buwan ko pa lang sa Maynila, pinapauwi na ako ni Romnick. Nauto naman niya ako kahit umuwi ako. Nagsama ulit kami hanggang nabuo ang dahilan kung bakit pa ako lumalaban sa buhay hanggang ngayon, ang aming anak. Buntis na ako noon kahugot pero ayoko pa rin magpakasal. Kaya lang dahil lumalaki na ang tiyan ko ay napilitan na rin ako. Ikinasal kami sa bayan nila noong May 26, 2015. 6 months na noon ang tiyan ko. 2 days bago ang aming kasal, mag-isa akong umuwi sa bahay, kinausap ako ng tatay ko. Ganito ang sabi ni tatay. Anak ko, sabihin mo lang kung ano man ang desisyon mo. Andito lang kami. Yun, Kuya Bono, ay nangangahulugan na mabigat din ang loob nilang magpakasal ako. Pero alam niyo po ang sagot ko? Tay, karapatan kong bigyan ng pangalan ng anak ko at buo na pamilya. Nag-usap kami ni Romnick kahugot bago ang kasal na sana nung gabing yon ay ituloy sana ang paglalayas niya para hindi matuloy ang kasal pero hindi niya itinuloy ang maglayas at natuloy ang aming kasal. Matapos ang kasal, tuloy ang pag-aaway namin. Sakitan, pisikalan at kahit babae ako, lumalaban ako kahit mas mahina ako. Isang dahilan ng matinding pag-aaway namin noon ay nung mahuli ko siyang may babae. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, parang gusto kong magpakamatay. Di na ako makausap ng maayos noon. Napapabayaan ko na ang anak ko, balisa ako, parang napakadilim ng mundo ko. Sinolo ko ang sakit na nararamdaman ko noon kung saan saang simbahan ako napapadpad sa Apari, minsan sa Gataran at Alcala. That time kahugot ay sa isang barangay ng Alcala kami nakatira. Sa mga simbahang iyon, nagtatambay ako, umiiyak kasama ang anak ko. Tapos pag okay na ako, uuwi na kami. 1 year and 6 months ang anak ko nung mag-away kami ni Romnick tungkol sa pera. Kasi hindi binigay ng biyanan ko yung utang nila sa amin.
Kailangan ko ang perang yon dahil magpapabinyag kami. Two days before ng binyag, umalis si Romnick at hindi na bumalik. Akala ko babalik siya kasi akala ko hindi niya matiis yung anak niya. Pero mali ako. Iniwan ko rin ang anak ko pagkatapos nun dahil ako'y nagtungo sa Tugigraw para naman magtrabaho. Kaya lang sa Tugigraw, gabi-gabi po ako naglalasing. Umaasa na babalikan niya ako pero habang umaasa ako, lalo akong nasasaktan sa katotohanan na tuluyan na akong iniwan. Dumating pa po yung point na ako na yung nanunuyo sa kanya. Makisiping ulit sa kanya ng isang gabi. Akala ko okay na pero wala pa rin. Taong 2018 nagkita kami ni Romnick. Natulog ako sa kanya, nagkaayos kami. Kinabukasan umuwi ako ng bahay upang kunin ang anak ko at nakauwi nga kami sa kanila. Lahat ng kamag-anak niya natutuwa dahil akala daw nila ay hindi na kami magkakaayos. Sabi ni Romnick, aayusin na raw niya ang buhay niya. Mag-a-abroad na lang daw siya. Noong gabing magkatabi kami sa higaan, nanghihingi siya ng 5,000 piso. Gagamitin daw niyang pang-requirements. Ang sabi pa niya, ikaw naman ang makikinabang pag nakapag-abroad ako kasi ikaw naman talagang asawa ko. 2,000 lang ang binigay ko pero alam niyang may 15K cash ako noon. Sabi ko, dadagdagan ko yan kapag tapos na niya ang papers niya. Kinabukasan umuwi na kami ng anak ko sa mga magulang ko. Hinatid niya kami hanggang sa papasok lang sa amin. Sabi ko, ihatid niya kami hanggang sa bahay ng parents ko para makita ng mga kaanak ko na okay na kami. Pero tumanggi siya. Pagdating ko sa bahay, nahiga ako kasi pagod ako. Nagpaalam ako sa kanya sa text na matutulog lang ako. Pero nung tanghaling yon, may mali. Denial ko ang number niya, number busy. Paulit-ulit kong dinadial ang number niya pero wala na. Naka-block na pala ako. Sobra ulit ang sakit na naramdaman ko noon. Parang naging doble pa kasi umaasa akong maaayos na kami pero hindi. At ang masakit, pinerahan pa niya ako. Mula noon kahugot ay naging bitter na ako. Naging masungit, naging unpredictable pero sa kabila nito ay marami pa rin nagparamdam sa akin. Kaso, sarado ang puso ko noon. Nagkaroon ulit kami ng communication ni Romnick dahil ramdam kong siya lang ang magpapatahimik sa buhay ko pero wala pa rin nangyari. Hindi kami nagkaayos. Away lang kami ng away dahil wala siyang maibigay na sustento sa anak namin at may mga babae pa siyang inuuwi sa kanila bagay na ewan ko kung bakit nakakasakit pa rin sa damdamin ko. Hiwalay na kami, maraming beses na akong nasaktan pero kung bakit mahal ko pa rin siya. Hanggang sa mabalitaan kong may nabuntis siya na taga Isabela, nagchat-chat pa sa akin yung babae. Lalong dumurog sa akin ang katotohanan iyon kaya lalo naman ako napabarkada, makatakas lang sa masakit na katotohanan sa buhay ko. Taong 2020, nabalitaan ko na ang lalaking nauna sa buhay ko, yung lalaking nag-alaga sa akin, nagmahal ng totoo, si Tyrone ay pumanaw na. Mula pala nung nag-asawa na ako, nawalan na raw siya ng gana sa mga babae. Parang pinanindigan niya yung pangako niya sa pamilya ko noon na ako lang ang kanyang mamahalin. Sakit daw sa puso ang kinamatay ni Tyrone. Sobra ang iyak ko noon kahugot.
At noon ko nagawang ikumpara si Tyrone sa asawa ko. Noon ko napagtanto ang nakapanghihinayang na mga katangian ni Tyrone. Nalaman kong hinintay daw ako ng mama ni Tyrone na dumalaw sa burol na anak niya, subalit may bagyo kasi noon. Liban sa mataas ang tubig sa ilog ay madulas pang daan paakyat sa part na may bundok na madadaanan. Masakit sa loob ko na hindi ako nakapunta, kahugot. Ang balita pala sa mga magulang ni Tyrone, naghiwalay na kami ng asawa ko at nagkabalikan kami ni Tyrone. Year 2017 kasi ay nag-usap ulit kami sa text. Ilang beses din kami nagplano na magkikita pero ewan ko kung bakit hindi natutuloy. Isa pa kasi noon, takot pa kasi ako noon kasi nga kasal na ako. Year 2020 nung makilala ko naman si Troy. 41 years old siya noon at ako naman ay 26. Si Troy ang bago naming supervisor noon sa pinagtatrabahuan kong multinational company dyan sa Isabela. Ang kumpanya ay pagmamayari ng isang Australian firm. Malaki ang kumpanya at kami mga empleyado at mga trabahador ay nakatira sa isang compound na pagmamayari din ng kumpanya. Sa loob ng compound ay mayroon pang gym. Kabilang si Troy na residente sa compound pero iba ang unit niya. May kayabangan si Troy, feeling gwapo, maarte sa katawan pero madam ang tawag niya sa akin. Kusa siyang nagkwento tungkol sa buhay niya. Hiwalay daw siya sa asawa at may anak na graduate na sa kolehiyo at nagtatrabaho sa abroad. Ramdam ko may interest si Troy sa akin nung una pa lang at ginawa niya ang lahat ng maisipan niyang strategy para mapalapit ako sa kanya. Busy ako sa buhay ko noon, kahugot, dahil pinagbubuti ko ang trabaho ko para sa anak ko at nag-o-online class pa ako. Pilit kong pinagsasabay-sabay lahat pero na-fall pa rin ako kay Troy dahil porsigido siyang makuha ang kalooban ko. At oo, nagtagumpay siya. Nagkaroon siya ng pitak sa puso ko pero gawa ng bawal sa kumpanya ang magkarelasyon ay naghiwalay kami. Kusa siyang nag-resign nung malaman ng management ang tungkol sa amin. Umalis siya at ako, hinintay kong matanggal din ako pero hindi naman ako natanggal kaya't nagstay pa ako kasi kailangan ko ng trabaho. Kahit na nabilad na ako sa kahihiyan at naging eksperto ako sa pag-iwas sa lahat ng tao sa workplace kasi hiyang-hiya ako. Feeling ko natutunaw ako sa kahihiyan. Lumipas sa mga araw, iniwasan ko na rin noon ang uminom at malasing. Nag-uusap ulit kami ni Troy. Nagkita kami dahil sa sobrang pagkasabik ko sa kanya. Hanggang sa nakapasok siya sa ibang company, nag-boarding house siya at doon na din ako umuwi kapag day off ko. Ipinakilala niya akong asawa niya sa landlady niya. Ako naman noon, sobrang saya. Sumapit ang birthday ni Troy buwan ng July, ginanap sa resort na cheap lang. Pandemic pa noon, kahugot, pero kompleto naman kami sa mga documents kaya't pumayag naman yung may-ari. Nag-inuman kami maghapon at syempre magkatabi kami sa kama. Pinalasap sa akin ni Troy ang paraiso. Kinabukasan pagtingin ko sa salamin ay may mga kiss mark ako. Pinitsuran pa niya at tinatawanan lang niya ako kasi hindi ko alam kung paano tatanggalin yon, may work pa ako. After 2 days nasa work ako, biglang may nag-chat at pinasa ang picture kong may mga kiss mark ako. Ang nag-chat na yon ay nagpakilalang asawa nang naglagay ng kiss mark, si Troy. Gulat na gulat ako, kahugot, anya pa'y may mga anak daw sila. Hindi ako naniwala nung una pero inamin din ni Troy na may iba siyang kinakasama. Naanakan daw niya pero ako daw ang mahal niya. Naguluhan ako at matapang ang babaeng yon kaya nanginginig na ako. Panay ang hit-hit ko ng yosi na hindi ko sinasadyang maibalik ko noong umalis si Troy kasi pampakalma ko ang sigarilyo.
Ganon din nung maghiwalay kami ng asawa ko, kapag inaatake ako ng anxiety, nagsisindi ako. Paray away na kami ni Troy mula noon. Iyak ako ng iyak. Hindi na kumakain. Nangangayayat na naman ako noon. Naramdaman ko ulit yung panginginig. Galit na galit, hindi makapagsalita, hindi makapindot sa sipi ko, kaya yosi ang ginagawa kong lunas sa damdamin ko. Pero time helps. Nakaipon ako sa wakas ng lakas makaraan ng ilang buwan para tuluyan ng iwasan si Troy. Mula nang wala na kami ni Troy ay naging normal ulit ang buhay ko. Tuloy din ang pag-aaral ko online, and then may nakilala naman akong lalaki. Siya naman si Marvin. Mas bata si Marvin sa akin ng 1 taon. Pinakilig niya ako kasi pareho kaming kasal at hiwalay na, pero ayon sa kanya marami daw siyang naanakan at ayoko sana ng ganon, pero napamahal pa rin ako sa kanya. Magkatrabaho kami ni Marvin pero magkaiba ang aming department, kaya lang lagi siya sa department ko. Sa totoo lang kahugot, sinikap ko namang alisin sa isip ko si Marvin pero parang ginagayuma ko. Hindi ko alam kung totoong may gayuma kasi ba't pag matutulog ako ay nakikita ko siya kahit puyat ako, magdamag sa work, hindi ako makatulog, pero nakikita ko siya sa imahinasyon ko. Tuwing nasasabay ang bakasyon niya, nagyayaya sila mag-inuman pero hindi ako sumasama. Lagi kong dinadahilan na busy pa ako, pero ewan ko kung ba't sumama ko isang araw na off ko, so nagplano sila ng outing sa Aurora Province, pero ang bagsak ay sa resort lang malapit sa kanila sa Quirino Province. Nag-inuman kami, kantahan, sayawan, tawanan, ang saya. Pero nung may tama na ako, nakita ko si Marvin na pumasok ng CR. Sinundan ko siya at pinasok ko siya sa CR ng mga lalaki. Naghalikan kami ng matagal. Nabitin ako kasi may kumakatok sa pinto. "Shaman, uwi na tayo." Bigla kami naghiwalay. Lumabas siya at ako naman kunwari sumusuka para mapaniwala namin sila na walang naganap na halikan. Pagkatapos nun ay lumabas na rin ako. Si Ate Girlie pala yung kumakatok. Kasama ko din siya sa work at matapos ng halos maghapong inuman ay kina Ate Girlie kami nagtungo. Sa kalasingan ko ay nakatulog ako sa bahay ni Ate Girlie pero nagising ako ng 8:00 ng gabi. Hinahanap ko si Marvin pero wala siya. Wala ang helmet ko, wala din yung susi ng motor ko. Nagalit ako kahugot kasi iniwan niya ako sa bahay nila Ate Girlie. Gusto kong umuwi dahil iniwan niya ako. Tinext ko si Marvin ng ganito: "Hindi ka lalaki. Asan ang susi ko?" Nasa bahay na pala sila ng isa pang tropa namin na nakainuman din namin, pero ang dapat ay doon din ako matutulog. Bumalik siya, dala ang helmet at susi ko. Pagdating niya, sinalubong ko ng mag-asawang sampal na malalakas. Sabay sakay sa motor ko at matulin ako nagpatakbo. Hinabol naman niya ako gamit ang Honda TMX niya at may angkas pa siya, pero di na niya ako naabutan. Di ko alam kung saan na ako noon kasi malayo ang uuwian ko. Isang probinsya ang lalakbayin ko. Gabi pa naman at nakainom pa ako kaya't nag-check-in ako sa isang hotel. 10:00 noon ng gabi. Kinaumagahan, 7:00 ay nag-check out ako. Napakamot ulo na lang ako dahil 900 pesos pala ang bayad sa magdamag ko lang na pagtulog doon, wala pang foods. Noong sumunod na buwan, June, matapos ng maikling bakasyon, pagbalik ko ng work ay nagtaka ako sa mga katrabaho ko. "Ganda-ganda mo naman, Shaman. Ang ganda-ganda mo."
Sabi nila bagay na ipinagtaka ko. Bakit anong meron? Maang kong tanong. Basta, sagot nila. Yun pala nagsuntukan daw sina Marvin at Dandan dahil sa akin. Si Dandan ay kamag-anak ni Ate Girlie na gustong gusto ng mag-asawa at ako ang nirereto nila dahil gusto daw ako ni Dandan. Marami pang kwento tungkol doon. May naglabas pa raw ng patalim at pati boss namin ay nakiawat. Pero pagkaraan ng mga araw at buwan, hindi rin naman naging kami ni Marvin. Oo, maalaga si Marvin pero bilang kaibigan lang yata. May puwang na siya sa puso ko noon kaso hindi naman nanligaw. Hanggang umabot lang kami sa masayang kwentuhan, asaran, magkape sa isang baso, isa ang tubigan namin pero hanggang doon lang. Taong 2021, may nakuha kaming pwesto na pang sari-sari store, fresh buko, at sinamahan din namin ang pinsan ko ng pa-orderan ng lomi. Ang pinsan ko ang tagabantay, sa akin lahat ng kapital, maging ang pagpapaayos ng pwesto at pagpapa-install ng kuryente. Inako ko lahat ng gastos para rin makatulong sa pinsan ko dahil that time ay wala siyang hanap buhay. May ipon naman na ako noon kahit papano kaya medyo yumabang na rin. Maayos ang naging takbo ng aking negosyo kaya lang ay kailangan ko ng mapagkakatiwalaan pa. Dahil nga ang pinsan ko ay hindi naman niya pwedeng ilaan ang 100% na buhay niya doon. Dahil dito taong 2022 sinadya kong pumunta sa barangay ng babae na naanakan din at kinakasama ni Romnick sa bayan ng Peña Blanca, Cagayan. Alam ko ang lugar nila dahil hinanap ko noon sa tulong ng post nila sa Facebook. Natuntun ko ang baryo nila, diretso ako sa barangay hall. At agad kong kinausap ang babae na naka-duty sa barangay hall. Ma'am, excuse me? Maaari po bang makahingi ng certificate mula sa inyo? Malamang gulat sila. Kasi una, hindi nila ako kilala. Nagpakilala ako at ang sabi ko, kailangan ko po ng certificate na nagpapatunay na nagsasama na ang asawa ko at si Bebang dito sa barangay nyo. Ang sagot sa akin, wait lang Neng, baka naman hindi si Bebang ang tinutukoy mo. Ang alam namin binata ang napangasawa niya. Noon kahugot ay nagsimula na akong manginig. Naramdaman ko na yung urge para magyosi pero syempre hindi pwede doon. Sigurado pa ako asawa ko ang kinakasama niya. Sabay labas ko yung mga documents na nagpapatunay na asawa ko siya at pinakita ko din ang picture ni Bebang. Nagtinginan sila at nakaisip ng dahilan. Wala si Kapitan Neng, nasa ibang bayan. Makakapaghintay po ako kahit gabihin siya. Kita nyo naman nagbiyahe pa ako mula Quirino Province hanggang dito. Nagbutol ka lang, Neng? Tanong ng isa. Opo. Wait, kumalma ka, Neng. Sabay may tinawagan sila sa CP at may lumabas na isa. Tumaas na yung boses ko at garalgal ang tono ko. Neng, huwag ka mag-iskandalo. Ba't ako mag-iskandalo? Hindi ako mag-iskandalo. Basta ibigay nyo na lang yung hinihingi ko. Makaraan ng 30 minutes dumating si Romnick. Hindi niya kasama si Bebang. Nagharap kami, ang daming tanong ng mga staff hanggang sasabihin, kausapin mo muna yung misis mo, ayusin nyo yan. Wala na pong maaayos, ang kailangan ko lang po yung certificate, sabi ko. Matagal pa ang naging usapan hanggang sa magpaalam si Romnick. Hintayin mo ako, tapusin ko lang yung ginagawa ko sa bukid. Sa salita niyang yun kahugot ay umasa na naman ako. Pero 5 p.m. na nung na-release yung hinihingi ko at umalis na ako. After 2 days may natanggap akong tawag, si Bebang. Siyam, si Bebang to. Patawarin mo ako. Hihiwalayan ko na siya. Ang sagot ko, alam mo, hindi ako tumatanggap ng sorry. Kung gusto mo,
puntahan mo ako sa bahay, pamimeryendahin pa kita. Sabi ko at tinapos ko na yung tawag. Natakot si Bebang nung malaman niyang nagtungo ako sa barangay nila. Nakala yata niyang magsasampa ako ng kaso. Well, oo, may plano ako noon pero nag-aantay ako ng tamang oras pag tinopak ako. Pero ang hangad ko lang talaga noon ay pabalikin si Romnick dahil kailangan ko ng kasama sa pwesto. Bahala na ako pa kung lokohin niya ako kasi mahirap maghanap ng kasama na mapagkakatiwalaan. July 2022 kahugot ay natapos na ang final exams ko. Pauwi ako ng Cagayan, naka-single motor nang madisgrasya ako. Mabilis kasi ang takbo ko noon tapos may nag-cut sa harapan ko. Mabilis naman ako nagpreno pero huli na. Napakalayo ang pagkahampas ng katawan ko pero may awa ang Diyos. Buhay ako at gas-gas lang ang inabot ko. Naka full gear kasi ako at member ako ng isang riders club sa Cagayan. August 2022 sa wakas ay natapos din ako sa mababang kurso ko. Nagtapos po ako pero yung utak ko hindi po na-upgrade. Natapos ko na working student ako, nanay at the same time ay tatay ng anak ko. Pero hindi ko alam kung bakit di ko maramdaman yung tuwa noon. Feeling ko hindi pa ako kontento. Naging matapang akong harapin ang buhay ko pero di pa rin ako proud sa sarili ko. Hindi pa ako buo. Feeling ko kulang pa din ako. May gusto kasi akong abutin, yun ay ang maging abogada sana. Dumaan ang mga araw, buwan at taon na single life. Boring pero patuloy na hinaharap ang buhay. Tuwing may outing ang buong team sumasama ako hanggang sa isang araw, niyaya ako sa resort sa may Bayumbong, Nueva Vizcaya. Sumama ulit ako pero sabi ko may lalakarin muna ako. Pumunta muna ako noon para mag-renew ng papers ng motor ko. Sumunod na lang ako sa venue ng team building namin. Ayon, inuman, sayaman, kaya lang na-boring lang ako. Halos puro babae kasi kami. Ang pangit. May kumukurot, may nananampal. Yung tipong hindi ako komportable pag mga babae kasi ang kasama ko. Isang gabi, nakahiga na kami ng anak ko sa kwarto nang biglang mag-chat ang hipag ko. Nakababatang kapatid ni Romnick na ex-husband ko. Ang unang chat niya ay puro emojis, yung umiiyak at lumuluhan ng emoji. Nireplyan ko ng, bakit? Ang reply niya kahugot ay, ate, wala na si kuya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Kinakabahan na hindi ko mawari, nanginginig, naiiyak. Bakit, anong nangyari? Hindi ko alam, ate. Nasa hospital pa lang daw sila ngayon. Sino kasama niya? Si Ate Bebang, ate. Si Bebang kahugot yung kabit niya or gawin na nating formal, common law wife niya. May anak sila, 3 years old. Taga Peña Blanca, Cagayan sila. Doon din sila nagsama ni Romnick. Noon kahugot ay gusto ko sanang maiuwi sa Abulog ang mga labi ni Romnick. Sa lugar nila. Maayos ang usapan namin ng mga biyanan ko noon. Nagkasundo kami upang maiuwi sa Abulog si Romnick pero biglang liko ang desisyon ng mga biyanan ko. Wala na akong kakampi. Pumayag na sila na sa bahay ng mga magulang ni Bebang paglabayan si Romnick. Kasi doon sila nakikitira. Galit ako sa lahat doon. Tapos one day nakaburol pa yung asawa ko sa bahay nila Bebang. Bigla ako nagpakita sa kanila. Buti na lang dahil hindi ko nadatnan si Bebang doon dahil talagang war sana kami.
That time ay hindi ko pa nakikita sa personal si Bebang. Ang nadatnan ko lang doon ay ang mga hipag ko at biyanan kong babae at mga tao doon, mga kapatid ni Bebang at mga magulang niya. Hindi ako nagsasalita nung pumasok ako. Nung makita ko yung biyanan kong babae, tinanong ko siya, "Ma, nasaan si Bebang?" "Wala anak, naglakad ng papers niya." Na ang tinutukoy ay ang asawa ko. Tapos sumabad naman tong mga magulang ni Bebang at ang sabi sa akin, "Huwag mo nang iuwi dahil hindi ka nga niya pinili noon. Kabilin-bilin na niya na hindi siya sasama sa'yo. Napanaginipan pa ni Bebang na ililibing dito kasi di daw niya kayang mailayo sa mag-ina niya." Ang sagot ko naman na pagalit, "Naniniwala kayo dyan? Baka gusto niyong idaan ko pa sa korte." Mataray kong sabi, "Mga selfish kayo. Hindi ko na nga sila kinasuhan noon. Ngayon ayaw niyo pang ibigay sa akin? Kinukonsinti niyo ang mali. Tingnan niyo walang nagtatagumpay sa mali. Kinuha pa rin siya ng Diyos kasi mali kayo." Sabi ko sabay layas. Diretso ako sa motor ko at pinaharurot ito. O kahugot, mag-isa akong pumunta. Nagmotor lang ako pero nanginginig ako. Pagkalabas ko ng bayan nila sa Peña Blanca, huminto ako at bumili ng yosi kasi nanginginig na naman ako. Dumiretso ako sa work ko kinabukasan. May pasok na ako at hindi ako nag-attend sa libing ni Romney. At hindi ko siya pinaglaban. Para ano pa? Bangkay na siya, gagastos lang ako. Niwalang ang sustento na naiabot sa akin para sa anak ko kahit nagbenta noon siya ng lupa. Ang kabit pa rin niyang nakinabang. Sinabi ko sa anak ko na patay na ang tatay niya, pero hindi niya nakita. 3 years old lang siya nung last silang magkita. 8 years old ang anak ko nung mamatay ang papa niya. A day before ng libing ng asawa ko, bumalik na ako sa work ko sa Isabela. O kahugot, hindi ako nag-attend sa libing niya. Galit ang puso ko noon. Ayoko. Dumaan ang mga araw, tahimik na ang buhay ko. Patuloy na nagtatrabaho para sa anak ko. Napapaisip ako, mas mahirap pala yung tuluyan na siyang nawala. Yung wala na talaga akong aasahang bumalik pa. Naisip ko pa sana kung buhay pa siya, baka okay na kami ngayon. Kasi nung 8th birthday ng anak ko, nag-usap kami sa Messenger. Ang sabi niya, hintayin ko daw siya kasi ako naman daw ang asawa niya. Tanggap naman daw ni Bebang na hindi sila pwedeng magsama kasi hindi nga sila kasal. Naisip ko siguro kami din sana sa huli ang magsasama. Kaya lang na-cardiac arrest nga kaya wala na. Naisip ko na naman yung sinabi ko pa sa ate ko noong hiwalay na kami ng asawa ko. "Ate, pag edad ko ng 30 plus, magpapakasal ulit ako." "Paano?" tanong ni ate. "Basta nararamdaman ko. Di ba eto nga, wala nang asawa ko, pwede na ako magpakasal." "Kanino?" "Basta, siguro makakasal ako sa tamang tao. Yung talagang naranasan ko ang maging babae, itrato ng tama." Tila nangangarap na sabi ko. "Sana nga," sagot naman ni ate. Noong mag-edad 30 nga ako kahugot ay may dumating. Kaya lang ay masyado nang mahaba itong kwento ko kaya't sa susunod na kabanata na lang ang kwento tungkol sa bago at sana panghuli ko ng pag-ibig. Anyway, sa ngayon po ay masakit pa rin ang mga pangyayari.
Kaya naisip kong umalis na sa trabaho ko at mag-apply na lang abroad, baka sakaling pala rin. Sabi ng iba okay na daw yung single at least walang sakit sa ulo. Sabi ko naman malungkot. Ang hirap dahil walang karamay at kaaway, magsisiman ako sa lahat ng mali na nagawa ko pero huli na. Hanggang dito na lang muna Kuya Bono at pasensya na kung magulo ang pagkakasulat ko. Kasing gulo yata ng love life ko pero sana nga ay magiging maligaya at kontento pa rin ako pagdating ng tamang araw. Umaasa at umaasa pa rin, Shaman. Shaman, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programa, SIT Somewhere in Time, Part 1 pa lang. At umaantabay kami sa Part 2 ng iyong kwento. And we wish you na sana ay maging maligaya ka na sa susunod na bahagi ng iyong kwento. So, hindi mo na tayo sasat-sat ng marami tungkol sa iyong kwento sapagkat may part 2 pa naman. Medyo inisip ko lang si Bebang aware kaya si Bebang noon na may asawa na si Romnick nung pumatol ito? Kasi galit na galit ka sa kanya, hindi ba? Samantalang ikaw ay na-experience mo din naman yung maloko, yung akala mo walang sabit, yun pala ay meron. Hindi kaya ganun din yung experience ni Bebang noon? Well, anyway, antabayan na namin ang part 2 ng iyong kwento, kahugot na Shaman. Samantala sa ating mga shoutout mula sa pinakahuling kwento sa SIT Somewhere in Time, kwento pa ito ni Fatima. 3 weeks na pala ito, ang tagal natin hindi nakapag-upload, no? First comment, Kuya, pa-shoutout, sabi ni Jing Bueno. Pangalawa naman, pa-shoutout po sa Family Bidanya sa Naregta, Common, Aritaw, Nueva Vizcaya. It's me, Desyang, anak ni Ilyon. Bidanya, kinizinayda Bidanya, at dadito'y Doha, Qatar, Tata. Ayan, Daiselin Bidanya, shoutout to you and your family. Margie Tombali, shoutout to you dyan sa Hong Kong with my kasama Sai. Yes, nauna din. Silent listener po ako, Kuya Bono from Tuwa, West Cagayan. Pa-shoutout. Sana next story. No problem. Mucha espiritu. And Honey Big Comet, hello. Ilang araw ako naghihintay ng bago. Pa-shoutout po mga friends ko dito sa Hong Kong mula kay Honey Big Comet. Sandra Ilarde, pa-shoutout Kuya Bono. Happy listening here in Tuguegarao City. Kumusta dyan? At eto naman, hello Kuya Bono, pa-shoutout po kay Noel Esteban, makinig ka na, uli ka na, mula kay Ami Grace Sumait. And Vina Fugaban says, pa-shoutout Kuya, salamat, may papakinggan na naman. Shoutout sa mga kapatid ko dyan sa Hong Kong at sa Peña Blanca at sa mga anak ko, lalo na kay Jules Sanchez, I love you always, mula kay Vina. Mula naman kay Isaya Molo, 6256. Ang saya talaga kapag may bagong kwento, inaabangan ko lagi. Ito lang kasi ang libangan ko bilang OFW, mula kay Isaya Molo, 6256. Thank you so much. May bago na naman kami papakinggan. Shoutout po sa my loves kong si Ami Grace. God bless, sabi ni Noel Esteban. Mula naman kay Merlin Macalope, ang sabi niya, listening here in Barokbok, Santa Marcela, Payao. Pa-shout po mga kapitbahay ko na adik sa inyong mga kwento. Merlin Macalope at sa mga kapitbahay dyan, kumusta ang buhay-buhay? Raymar Rajal naman, hi Kuya Bono, pa-shout out from Delaware, USA. Shout out to you. And Emma Cardena says, shout out dito sa The Peak, Hong Kong. Shout out dyan. Jubilin Magaway, pa-shout out Kuya Bono, watching from UAE. God bless you too. Chi 0102, pa-shout out Kuya Bono. Si Chi po ito ng Cagayan Valley, Ballesteros. Nakikinig po kami ng nanay ko ngayon dito sa Saimi Island, Greece habang naglilinis dito sa aming part-time
Wow, nasa Europa. Tama ba ako? Nasa Europe ba yung Chris? Ingat dyan, Chi and your mother. Krista De La Cruz says, thanks po. Pa-shout na lang Kuya Bono sa Mr. ko sa Taiwan at sa family ko sa Kalinga. Thanks sa bangers here in Singapore. Thanks a lot, Crisanta. Sabi naman ni Rachel, listening here in Hong Kong. Shout out to you. Pa-shout Kuya Bono, silent listener here in Taiwan. Mula naman kay Vince 02012. Vince. Pa-shout out, listening here in Abu Dhabi. Sabi naman ni Jessa May Ancheta. Boss Aim, shout out to you kahit hindi ka nagpapa-shout out. Maraming salamat dahil hindi ka nagpapalagpas na mga kwento. Siguro panahon na rin na magbahagi rin ng kwento, Boss Ames. Brenda Ariola says, pasigaw naman, name ko, kasama ko nakikinig, Michelle Domingo, nga napintas ken na imas. Wow! Brenda Ariola. Pabati nga hipag ko, Jai Saudi, sure na nakikinig, Gemini Ariola. Ayan, alhamdulillah, sabi naman Nelson Pugong. And thank you ulit sa new upload, always a bangers here in Malaysia, sabi naman ni Love Leia Krabahal. Thank you. May Marafo. Pa-shout ko Bono from Barlig, Mountain Province. Kumusta po kayo dyan? Pa-shout ko Bono listening here in Hong Kong and every day na bumibisita sa mga channels niyo po. Maraming salamat. Princess Ilona Jane Balos. Hala, bitin Kuya Bono, napakaganda pa naman, kahugot ang kwento mo. I hope may part 2 ito. Sabi naman ni Eileen Kabakungan. And eto naman mula kay Zizel Unida. Shout out kay Bono, thank you po sa new upload of bangers here in Hong Kong. God bless you din, Zizel Unida and your family. Eric Alvarado pala. Cabiles. Pa-shout ko Bono from Ballesteros, Cagayan. Mahirap talaga dito sa YouTube kasi yung mga handles ninyo ang binabasa ko. Ang ganda ng kwento, solid talaga yung pagkakaibigan nila mula kay Juvie Senense. And ang batas ay batas, maraming nagsasabi na ang batas Islam ay masyadong marami. Yes, true. Dahil sa aming mga Muslim ay test sa amin ang mga yon. At bilang totoong nananampalataya ay kailangan namin sundin ang mga yon. Pero aminin ko nung kabataan ko pa, ang dami kong bawal na nagawa. Mga bawal na pag-ibig, which is sa batas ng Islam ay pinakamalaking bawal ang makipag-boyfriend o girlfriend, lalo na ang pakikipagtalik sa hindi asawa. Astag Firullah, ang pag-abroad naman po ay pinagbabawal sa Islam na babae ang maghahanap buhay, pero sa kapanahunan po ngayon kailangan ng magtulungan. Ay mula to kay Rahima Sanday Budi. Maraming salamat, Rahima. Thank you so much. At least nai-inform kami. Lumalawak yung kaalaman namin tungkol sa inyong relihiyon. Kasi maraming nagpapadala sa atin mga kwento, mga kapatid nating Muslim. Leia Joy Duludul, pa-shout ko Bono, my family Duludul, lalo na sa aking kapatid na adik din sa pag-abong sa mga post ninyo. Manilin Salis po, listening from Adela Quirino. Salamat Leia Joy. In love and friendship, no religion or culture is considered a hindrance. Mula naman kay Jaime Rodriguez. Katropa Channel, mayat nga istorya Manong Bono kunanamet. Alma Araw, part 2 please sana. Sige, manawagan tayo kay Fatima. Shout kay Bono, amin nga taga-Solana, Cagayan. Kumusta kayo amin? Padak ang adik ag dingdingeg. Always listening here in Saudi Arabia. Mula naman kay Delilah Viloria. Panghuli, Marjorie Asahor, listening in Kuwait. San ka po dito? Yon. Ito pala yung panghuli. This is Sarah from Mindanao, listening here in Bisha, Kingdom of Saudi Arabia. Pa-shoutout ko yung Bono at Timado, may papakita naman kami. Thank you. Isa pa nga, pa-shoutout ko yung Bono sa family ko sa Dau, Mabalak at Pampanga. Maria, sabi ito ni Shay Manipon. Shay Manipon, shoutout to you. Maria Teresa Rosario, shoutout to you. Pa-shoutout ko yung Bono, listener
Since DJ ka pa lang sa radyo, fan mo na ako listening here in Hong Kong. Mula kay Chelly Colley. Michelle DG, parang wala kang freedom sa religion na Islam. Paano kung ang lalaking pinaasawa sa'yo ay masama pala? Siguro inaaral naman yun ng magulang. Jing Bueno, ang ganda ng story mo, Fatima. Hello, Kuya Bono, silent listener mo here. Ngayon lang ako nakapagpa-shoutout. Sana mapansin mo, pa-shoutout po sa mag-asawang Kanyete na sina Alex at Rica ng San Guillermo Isabela na lagi nag-aabang ng news stories mo at ginagawang libangan kapag walang trabaho. Maraming salamat from Chair Carmpo. Maraming salamat dyan na muna. At muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng SIT Somewhere in Time. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.